celebrating 130th birth anniversary of Wenceslao Q. Vinsons here in the province of Camarines Norte. In this day, September 28 of every year is considering to be a public non-working holiday. Takbuhan Festival is conducted annually to commemorate the participation of the town's hero Wenceslao Bintao Q. Vinson. According to Honorable Mayor Leonor F. Segundo of Vinsons, they conducted Takbuhan Festival not only to memorialize Vinsons but also to bring fun and excitement to the people. Inspire younger generation to be like him, excellent in academic, a leader in a patriot. Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung saan nagsimula ang lahat. Ang bayan ng Vinsons ay tinatag noong 1581. At noon, ang bayan na ito ay kilala sa bayang takbuhan na galing sa salitang takbuhan, isang termino na ang ibig sabihin ay lugar kung saan nakikipagkalakalan ang maraming tao. Lumipat naman ng settlement area ang bayan ng Takbuhan noong 1624. Kasabay nito, muli nilang pinalitan ang pangalan ng kanilang bayan. At tinawag nila itong Indan na kinuha naman sa Umindang Tree. At noong July 4, 1916, muling pinalitan ang pangalan ng bayang ito at tinawag na Vinsons in honor of Wenceslao Q. Vinsons. The life and legacy of Wenceslao Q. Vinsons Sr. Ipinanganak noong Setyembre 29, 1910. Siya ang pinakabatang miyembro ng 1935 Constitutional Convention dito sa Pilipinas. Ngunit mas kinilala siya nang pangunahan niya ang guerrilla resistance laban sa mga Japanese Imperial Army noong December 12, 1941. May 1942, muling nagsagawa ng pag-atake ang grupo ni Vinsons at matagumpay na napalaya ang dahil Camarines Norte sa mga Hapones. At noong July 15, 1942, si Vinsons kasama ang kanyang pamilya ay pinatay ng Japanese Imperial Army. Si Wenceslao ay ilan lamang sa ating bansa ang kanyang naiambag sa kasaysayan. Ay nagsisilbing tagapagpaalala sa atin sa kahalagahan at kalayaan ng bansa. At sa pagtatanggol sa sino mang gustong kunin sa atin ito. Kaya naman bukod sa pangalan niya ang pinalit sa Indan na dating pangalan ng bayang ito. Ilang mga establishment at lugar din ang pinangalan sa kanya. Ang Activity Center sa University of the Philippines ay tinawag na Vinsons Hall. Kinilala rin si Wenceslao bilang father of student activism in the Philippines dahil naging student leader din siya. Noong panahong nag-aaral siya ng abogasya sa University of the Philippines. Si Wenceslao Vinsons ay hindi lamang bayaning Bicolano kundi isang tunay na bayaning Pilipino. Ang lumang bahay ni Wenceslao ay matatagpuan natin dito sa lugar ng Vinsons. Napakalaki at maganda pa rin ang bahay na ito. Ang mga sikat na kakanin sa Vinsons Camarines Norte ay ang binagul at sinina. Ang binagul ay isang uri ng suma na gawa sa malagkit na bigas, gata ng niyog at pula ng itlog. Ito ay inilalagay sa isang balat ng baon na may tatak ng baybay na nagpapahiwatig na galing ito sa Vinsons. At ang angko ay kilala sa mga produktong ipinagmamalaki ng mga taga-Vinsons Camarines Norte. Ang angko ay isang uri ng kakanin na may nagpapakahambing sa Japanese mochi at gawa sa malagkit na bigas, mani at traditional raw sugar.
Isa sa mga kilalang gumagawa ng angko ay ang Maribig Native Delicacy sa Binsones, Camarines Norte. Si Nanay Maribig ay tinanghal sa Binsones Mastership kategorya ng angko noong 2012 dahil sa kanyang husay sa pagtataguyod ng tradisyong ito. Ang mga kakaning ito ay matatagpuan sa mga tindahan at pamilihan sa Binsones at patok sa mga turista at lokal na residente. St. Peter the Apostol Parish Church, Binsones, Camarines Norte, also known as the Parroquia de San Pedro Apostol. It is the oldest church in Camarines Norte. More than 400 years old na raw ito, ngunit itong simbahan ng Binsones ay nasunog noong December 26, 2012. St. Peter the Apostol Parish Church in Binsones started around the early 18th century. Itinayo ito gamit ang traditional na estilong arkitektura ng kolonyal na Espanyol. Kaya ngayon, ang church na ito ay nanatiling isang mahalagang landmark at cultural heritage, rich religious history, and serve as a gathering place for the faithful and visitors. Ang Gabaldon Building ay tinayo noong pang 1930 sa Camarines Norte. Bahagi ng kayamanan ng isang bayan ang kultura ng bumabalot dito, kaya naman sa bayan ng Binsones sa lalawigan ng Camarines Norte, pinapahalagan nila ang kanilang kasaysayan. Ang mga bahay at mga gusali na itinayo noon pang panahon ng pananakop ng mga dayuhan sa Pilipinas, dahilan para tawagin itong Eco-Heritage Town. At isa sa mga gusaling ito, ang Gabaldon na tinatawag na Heritage School Building na matatagpuan sa Binsones Pilot Elementary School. Muna po tayo sa Calagwas kung saan makikita natin yung iba't ibang klase ng isda at mga shells. Then yung mga hayop na nakatira sa dagat. Dun po.
papasukan natin ay ang roadside granary. Ano po ang inyong pangalan? Beda Ginto, Ilang taon na po kayo? 69. At ilang taon na po kayong naninirahan sa Binson? Since birth, Ilan po ang mga barangay po sa Binson? 19, 19. Ano po ang history ng Binson? Ang history ng Bisos, dati ang tawag dito noon ay Indan. Indan. Na bago ito ginawa itong Bisos, nung pagka-year na si Binto nakalinawa na. Kaya naging Bisos. Ang Indan kasi noon, ang dapat na pangalan yata ito ay Indang. Galing sa word na Bintang Tree. Yung Bintang Tree, malapad ang dahon. Siya yun. Pero palibasa yung mga Kastila ay hindi matuwid ang Indang, naging Indan. Sige. Anong mga sikat na mga tourist spot dito sa Binson po? At yung number 1 ay Kalagwas. Yung mahabang buhangin sa Magkabayan, Kalagwas. Pero din dyan yun sa Kasaindan. Ito yung mga heritage houses dito. Yung mga yan. Yung bahay nila Bisos dyan. Tapos yung dito ay yung marker niya, yung pinanganak. Kung saan siya pinanganak. Kanina. At ano pong sikat na mga delicacies o produkto dito po sa Ay mga native delicacies, kagaya ng angku, tikoy, suman, mga ganyan, ginalo. Tapos yung siyempre meron yan yung pandesilios, mga hindi, yung pandesilios, yung star-star. Star-star ano? Podrida. Yung mga yan. Billy roll. Yung mga yan. Tungkol po sa anong celebration ngayon na ginaganap po? Ay, sa Bisos Day. Ngayon ay 113th year. Kasi si Bisos pinanganak ay September 28, 1910. Para po sa inyo, bakit mahalaga ang paggugunita ng mga selebrasyon na ito patungkol kay Wenceslao Q. Binson? Kasi siya noon ay siya ang nag-leader ng guerrilla na lumaban mo sa mga Hapon. Siya ang leader ng mga Hapon. Tapos siya rin noon ay naging member ng Kwan sa 1935 Constitution. Naging ang tawag doon, delegate sa 1935 Constitution. At ang istorya ka, kung siya ay nabuhay pa din na matagal noon, baka naging presidente. Salamat po. Ay, sige, salamat. Thank you so much po. Salamat. Sige, bye-bye. Tayo sa Kalagwas kung saan makikita natin yung iba't ibang klase ng isda, shells. Sige. Yun na. Dadako po. Ano? Dadako muna po tayo.
Two, three, go. Okay lang, sige na. Ang huling area na papasukan natin ay ang roadside granary. Good job! Ayun, nakikita ka na. Ano po ang inyong pangalan? Beda Ginto. Dito po kayo magtingin. Beda Ginto. Ulit po. Ano po ang inyong pangalan? Beda Ginto. Ilang taon na po kayo? 69. At ilang taon na po kayong naninirahan sa Binsons? Simula ipanganak. 2000 ano po? Kailan Noong po? 2000. 1955. 1955 po. Ulit. Ano? Road trip. Roy! Skirt. Walang matawa ha. Ay, pinaiwan ko nga pala sa bag. Sa bag. Video ba akong naglalakad? Hello, welcome my vlog. Kasabay lang. Welcome to my love. Video pa, baby. Welcome to my life. Hawakan niya. Naka-video mo. Hawakan mo to. Ay, video na yun? Hi vlog, welcome to my life. Hi vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Subscribe yung channel lang kayo sa akin. Hi guys. Ang galing ni Lolo at lahat niya na ano. Dito na po nagtatapos ang aming travelogue in Binsons, Camarines Norte. Naway marami po kayong natutunan sa aming paglalakbay. Thank you and God bless.